Ako si Miguel, 16 na taong gulang at lumaki ako sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan. Kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Lila, isang masayahing babae na kahit kailan ay hindi napapagod sa pagtuklas ng mga bagong bagay. Isang araw, sa aming paglalakad sa gubat, may natuklasan kaming kakaiba. "Halika, Miguel, tignan mo ito," sigaw ni Lila habang pinipilit akong sumunod sa kanya. Nasa gitna kami ng gubat nang mapansin namin ang isang maliit na liwanag na tila nagmumula sa lupa. Sa ilalim ng makapal na lilim ng mga puno, may isang halaman na hindi namin pa nakikita noon. Ang mga dahon nito ay kumikislap sa liwanag na parang may sariling buhay. "Anong tingin mo dito, Lila?" Tanong ko habang unti-unting lumapit sa halaman. Nakakabighani ang itsura nito at tila may kakaibang enerhiya na umaaligid dito. Parang, parang humihinga siya, sagot ni Lila na may halong pagtataka. Ang mga mata niya ay puno ng kuryosidad at pagkamangha. Habang lumipas ang mga oras, hindi namin maiwasang pagmasdan ang halaman. Sa bawat paghaplos namin sa mga dahon nito, tila may nararamdaman kaming koneksyon na hindi namin maipaliwanag. Para bang may sinasabi ito sa amin, isang mensahe na hindi namin agad nauunawaan. Nagdesisyon kaming bumalik kinabukasan upang pag-aralan pa ito. Wala kaming kaalam-alam na ang desisyon na iyon ang magbabago sa aming buhay magpakailanman. Bumalik kami sa baryo ng may bagong pag-asa at kagalakan sa aming mga puso. Kinabukasan, dala ang ilang kagamitan, puspos ng pananabik. Muli naming tinahak ang landas papunta sa mahiwagang halaman. Ngunit sa aming pagdating, nagulat kami sa aming natuklasan. Ang halaman ay tila lumago pa at mas naging makulay. Parang binibigyan nito ng bagong buhay ang paligid nito. "Miguel, tingnan mo ang mga bulaklak na tumubo," sabi ni Lila habang tinuturo ang mga bagong usbong na bulaklak na tila nagpapatingkad sa buong paligid. Ang aming pagkahanga ay napalitan ng pag-aalala nang mapansin naming may mga bakas ng paa malapit dito. Hindi lang pala kami ang nakakita sa halaman. Sino kaya ang mga taong ito? At ano ang kanilang plano sa mahiwagang halaman? Sa biglang pag-iisip, nagdesisyon kaming bantayan ito araw at gabi. Hindi namin maipagkakaila ang aming takot na baka may mangyaring masama sa halaman na tila naging bahagi na ng aming buhay. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman namin ang malamig na hangin na dumadaloy sa kagubatan. Sa dilim, narinig namin ang mga kaluskos at mga bulong na tila nagmumula sa mga puno. Para bang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa dilim. Kami hindi na mapakali. "Nararamdaman mo ba iyon, Lila?" Tanong ko habang pilit na hinahanap ang pinanggagalingan ng mga ingay. Ang damdamin ng kaba ay unti-unting lumulukob sa akin. "Oo, Miguel, parang may ibang tao dito," sagot ni Lila na ngayon ay may halong takot sa kanyang muka. Alam namin na hindi kami nag-iisa. May ibang presensya sa gubat. Sa kabila ng aming takot, nagpasya kaming manatili. Alam naming kailangan naming protektahan ang halaman at ang gubat. Ngunit sa loob-loob ko, may bumabagabag na tanong. Ano nga ba ang tunay na layunin ng mga taong ito? At bakit tila napakahalaga ng halaman na ito sa lahat ng nagmamasid sa amin? Pagkatapos ng aming unang araw sa gubat, hindi ko maitatanggi na may kakaibang nararamdaman akong kapayapaan sa pag-aalaga ng mga halaman. Si Lila, ang matalik kong kaibigan, ay tila ganito rin ang iniisip. Pareho kaming nakaramdam ng koneksyon, hindi lang sa lupa o sa mga ugat ng halaman, kundi sa mismong hangin na bumabalot sa amin. Ngunit sa kabila ng aming saya, may bahaging tila misteryoso. Parang may mga matang nakamasid mula sa likod ng makakapal na puno. Minsan, may naririnig akong kaluskos, pero nang lingunin ko, wala namang tao. "Eli, nararamdaman mo ba?" Tanong ni Lila habang nililinis ang tuyong dahon ng isang maliit na puno. "Anong nararamdaman?"
Tanong ko, bagamat alam ko na rin ang tinutukoy niya. Parang may kakaiba sa gubat na ito, hindi ko maipaliwanag. Parang may buhay ang lahat ng bagay dito. Hindi lang ang mga halaman, kundi ang mismong paligid. Tumango ako, pilit na binabalewala ang kakaibang damdaming iyon. Siguro dahil bago pa lang tayo dito, baka nag-a-adjust lang tayo sa kapaligiran. Ngunit hindi ko maitatanggi ang totoo. May kakaibang enerhiya sa gubat. Ito ang una naming pagkakataon na tumapak sa ganitong lugar at sa kabila ng kapayapaan, may bahaging nagdudulot ng kaba. Gayunpaman, mas nanaig ang aming kagustuhang mag-alaga ng mga halaman. Sa sumunod na araw, bumalik kami sa gubat, dala ang mas maraming kagamitan. Isang maliit na pala, ilang bote ng tubig, at isang lumang notebook na nagsilbing talaan namin sa mga natututunan. Sa tuwing makakakita kami ng bagong uri ng halaman, sinusulat ni Lila ang kanyang obserbasyon, habang ako ang naglalagay ng pangalan dito, kahit minsan gawa-gawa lang. Eli, tingnan mo to, sabi ni Laila, habang itinuturo ang isang halaman na may kakaibang hugis. Ang mga dahon nito ay hugis puso, at may maliliit na pulang bulaklak sa gilid. Parang hindi ko pa nakikita to sa libro ng science class natin, sabi ko. Anong tawag natin dito? Pusong gubat, sagot ni Lila, sabay tawa. Bagay, di ba? Parang may sariling kwento ang bawat halaman dito. Patuloy kami sa pagtuklas hanggang sa makarating kami sa mas malalim na bahagi ng gubat. Dito, mas naging makakapal ang mga puno at ang liwanag mula sa araw ay halos hindi na tumatagos. Napansin ko rin na ang hangin ay tila mas mabigat at ang tunog ng mga ibon ay mas bihira na. Sigurado ka bang okay pa tayo dito? Tanong ko kay Lila. Parang masyado na tayong malayo. Okay lang. Ang ganda dito, Eli. Tingin ko mas maraming halaman na hindi pa natin nakikita. Sagot niya, puno ng pananabik. Pagkalipas ng ilang minuto, nakakita kami ng isang lugar na tila naiiba sa iba. Sa gitna ng makakapal na puno, may isang maliit na bahagi na parang nilinis. Ang lupa rito ay hindi tinutubuan ng damo at sa gitna nito ay may isang matandang puno na may mga ugat na nakalabas na parang mga braso. Ang punong ito ay may kakaibang kulay. Hindi berde ang mga dahon, kundi tila kulay pilak. Lumapit kami sa puno. Ramdam ko ang kakaibang lakas na nagmumula rito. Ang hangin ay tila huminto at ang paligid ay naging tahimik. Ili, bulong ni Lila. May nararamdaman ka ba? Tumango ako, hindi alam kung paano ipapaliwanag. Parang may buhay ang punong ito, hindi lang basta halaman. Biglang narinig namin ang isang tunog, isang malalim na ugong mula sa ilalim ng lupa. Pareho kaming napatingin sa isa't isa, ang mga mata namin puno ng tanong. Ang ugong ay hindi ordinaryo, parang ito'y isang boses, bagamat walang salita. Lila, baka dapat na tayong umalis, sabi ko. Pero hindi pa ako natatapos magsalita nang biglang may umusbong na mga ugat mula sa lupa. Ang mga ugat ay gumalaw, parang may sariling isip at dahan-dahang lumapit sa amin. Eli, ano to? Sigaw ni Lila, sabay hawak sa braso ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang mga ugat ay hindi nagmukhang pananakot, ngunit ang presensya nito ay sobrang nakakatakot. Tila may gustong iparating ang punong ito. Lila, tumakbo tayo. Sigaw ko sabay hatak sa kanya. Ngunit bago pa kami makatakbo, biglang tumigil ang mga ugat. Sa halip may tumubo mula sa gitna ng puno, isang bulaklak na hindi pa namin nakikita. Ang bulaklak ay kulay ginto at ang liwanag nito ay halos magbigay ng liwanag sa buong paligid. Napatingin kami sa bulaklak, hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pero sa isang iglap, naramdaman kong parang may boses na nagmumula rito. Hindi ko alam kung tunay ba ito o bunga lang ng takot ko. Ang boses ay malamig ngunit mahinahon. Mga tagapag-alaga, sabi ng boses, kayo ang napili. Napatingin ako kay Lila at siya rin sa akin.
Pareho kaming hindi makapagsalita. Ano ang ibig sabihin ng napili? At bakit kami? Biglang nagliwanag ang paligid at isang malakas na hangin ang dumaan. Ang bulaklak ay tila nagbukas at may kung anong liwanag ang lumabas dito. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari, pero bago pa namin maunawaan, biglang dumilim ang lahat. At doon, nagsimula ang tunay na misteryo ng gubat. Sa aming paglalakbay sa gubat, hindi ko inaasahan ang dami ng mga bagay na matututuhan namin tungkol sa kalikasan at sa aming sarili. Kasama ko si Lila, ang aking matalik na kaibigan na masigasig din sa pag-aaral ng tamang pag-aalaga ng mga halaman. Sa bawat hakbang namin sa makapal na kagubatan, tila ba palaging may bagong tanong na bumubulwak sa aming mga isipan. Isang umaga, nagpasya kaming maglakbay papasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Iba ang pakiramdam ng hangin doon, mas malamig at mas mabango. Ang mga puno ay mas mataas at mas matanda, tila ba nagkukwento ng mga lihim ng nakaraan. Ang mga dahon ay umuugoy sa hangin, sumasabay sa musika ng kalikasan. Pakiramdam namin, ito ang tamang oras upang makahanap ng bagong halaman na maaari naming alagaan. Habang naglalakad, napansin ko ang isang maliit na paglihis sa daan, tila isang landas na bihira ng daanan. Lila, tingnan mo to, sabi ko habang itinuturo ang makipot na daan. Sa tingin mo ba dapat nating tingnan? Tanong ni Lila na may halo ng pagkasabik at pag-aalinlangan sa kanyang boses. Siyempre, baka may makita tayong hindi pa natin nakikita dati, sagot ko. Sa aming pagpasok sa makipot na landas, napansin namin ang kakaibang katahimikan. Ang ingay ng mga ibon at hayop ay tila naglaho at ang tanging maririnig namin ay ang tunog ng aming mga yapak sa nahuhulog na dahon. Sa gitna ng aming paglalakbay, nakita namin ang isang maliit na clearing. Sa gitna nito ay may isang halamang hindi namin pa nakikita dati. Isang halaman na may mga bulaklak na tila ba kumikinang sa liwanag ng araw. Ano kaya ito? Tanong ni Lila, lumalapit upang mas masilayan ang kagandahan ng bulaklak. Lumuhod kami pareho upang mas masuri ang halaman. Ang mga bulaklak nito ay kulay ginto at tila ba nagsasayaw ang mga talulot sa hangin. Sa ilalim nito, may makikita kaming maliit na palatandaan na gawa sa kahoy na may nakaukit na mga salitang hindi pamilyar sa amin. May palatandaan dito pero hindi ko mabasa, sabi ni Lila na may pag-aalala sa kanyang tinig. Sinubukan kong intindihin ang mga ukit, ngunit tila ba hindi ito sa wikang alam namin. Ano kaya ang ibig sabihin nito at bakit parang walang ibang halaman sa paligid nito? Habang pinagmamasdan namin ang halaman, bigla kong naalala ang kwento ng aming lolo tungkol sa mahiwagang halaman na nagbibigay ng lakas at karunungan sa sino mang makakatuklas nito. Hindi ko man sigurado, pero pakiramdam ko ito ang halaman na iyon. Tumingin ako kay Lila at mukhang pareho kami ng iniisip. Sa tingin mo ba ito na yon? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagkasabik. Kung ito nga iyon, kailangan natin itong alagaan ng maayos. Baka may mas malalim pa itong kahulugan kaysa sa nakikita natin. Sagot ko, puno ng determinasyon. Habang nag-uusap kami, bigla naming narinig ang tunog ng mga yapak mula sa likuran namin. Lumingon kami at nakita ang isang matandang lalaki nakasuot ng damit na tila gawa mula sa dahon at sanga. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti, ngunit may misteryo sa kanyang mga mata. Nahanap niyo na pala ang anak ng gubat, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang awit na umaagos sa hangin. Anak ng gubat? Tanong ni Lila, halatang naguguluhan. Oo, ang halaman na iyan ay isang regalong ibinigay ng kalikasan upang paalalahanan ang mga tao na alagaan ang gubat. Ngunit iilan lamang ang nakakatuklas nito. Kayo ang mga napili, paliwanag ng matanda. Hindi namin alam kung paano namin natuklasan ang halaman, ngunit alam namin na mayroon itong mas malalim na kahulugan.
Bago pa man kami makapagtanong ulit, ang matanda ay naglahong parang usok. Iniwan kami na naguguluhan ngunit puno ng pananabik. Habang nag-uusap kami ni Lila tungkol sa mga nangyari, narinig namin ang tunog ng paparating na bagyo. Ang langit ay nagdilim at ang hangin ay mas lumakas. Alam namin na kailangan naming bumalik sa mas ligtas na bahagi ng gubat, ngunit hindi namin maalis sa isip ang halaman at ang matandang lalaki. Sa aming pagbalik, dala namin ang iba't ibang tanong. Ano ang kahulugan ng anak ng gubat? Bakit kami ang napili upang makita ito? Ano ang koneksyon ng halaman sa darating na bagyo? Habang umuulan at umuugong ang hangin, alam namin na may bagong paglalakbay na naghihintay sa amin. Isang paglalakbay na puno ng mga lihim na kailangan naming tuklasin. Ngunit ang pinakamalaking tanong sa aming isipan, ano nga ba ang kapalaran namin sa gubat na ito? Sa gitna ng pag-ulan, ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at takot na may pangako na babalik upang malaman ang katotohanan sa likod ng mahiwagang halaman. Ako si Lila, isa sa 2 kabataang natutong mag-alaga ng halaman sa gubat. Kasama ko si Amihan, kapwa ko kaibigan at tagapangalaga ng kalikasan. Sa aming paglalakbay, marami kaming natutunan tungkol sa kahalagahan ng bawat buhay na nilalang sa gubat. Nagsimula ang lahat sa simpleng pagnanasa na makatulong. Ngunit sa aming paglalim sa kaalaman, unti-unti naming nadiskubre ang mga hiwaga ng kalikasan. Isang umaga, habang ang sinag ng araw ay sumisilip sa makapal na dahon ng mga puno, naramdaman ko ang kakaibang sigla sa hangin. Parang may nag-uudyok sa akin na magmasid sa paligid. Si Amihan, na abala sa pagdidilig ng mga halamang gamot na itinanim namin noong nakaraang linggo, ay biglang tumigil. Lila, parang may kakaiba ngayon sa gubat, sabi niya, sabay tingin sa akin. Tumango ako, sumasang-ayon sa nararamdaman niya. Oo nga, Amihan, parang may bagong biyaya tayong matutuklasan. Sagot ko habang umaali-aligid ang kuryosidad sa aking isipan. Naglakbay kami papasok sa mas malalim na bahagi ng gubat, ang lugar na madalas naming iwasan dahil sa kakulangan ng liwanag at ang dami ng mga ligaw na halaman na nagtatago sa bawat sulok. Ngunit sa araw na iyon, ang aming mga hakbang ay puno ng determinasyon at pag-asa. Sa gitna ng aming paglalakad, napansin ko ang isang maliit na liwanag na tila nanggagaling mula sa isang bukal. Amihan, tingnan mo iyon, sabi ko, sabay turo sa direksyon kung saan nagmumula ang liwanag. Lumapit kami sa pinagmumula ng liwanag at hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Isang maliit na bulaklak na hindi katulad ng kahit anong bulaklak na nakita namin dati ay nakatayo sa gitna ng isang malakristal na bukal. Ang mga talulot nito ay kumikinang na parang mga bituin sa gabi at ang tangkay nito ay tila gawa sa purong ginto. Napakaganda, bulong ni Amihan, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Anong klasing bulaklak kaya ito? Ako'y napalapit, pinagmamasdan ang bulaklak na parang may sariling buhay. Ang ganda nito ay hindi may paliwanag ng mga salita. Ito'y tila isang mahiwagang bulaklak, sabi ko, puno ng pagtataka. Habang masusi naming pinag-aaralan ng bulaklak, biglang umihip ang hangin sa paligid. Isang malamig na simoy na tila nagdadala ng mensahe mula sa kalikasan. Amihan, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ko sabay tingin sa kanya. Tumango si Amihan at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pag-aalala. Parang ito'y isang babala, Lila. Ang bulaklak na ito ay maaaring may kahulugan na higit pa sa ating inaakala. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, nagpatuloy kami sa pagmamasid sa bulaklak hanggang sa dumating ang isang matandang babae na tila lumitaw mula sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at ang kanyang mga kilos ay puno ng pagkalinga. Mga bata, ang bulaklak na ito ay hindi pangkaraniwan. Sabi niya,
Ang kanyang boses ay parang musika sa aming pandinig. Ang bulaklak na ito ay may kakayahang magpagaling ng anumang sakit, ngunit ito rin ay mayroong malaking responsibilidad. Ang sinumang pumitas nito nang hindi nag-iingat ay maaaring magising ang mga pagkakabangon ng kalikasan. Patuloy niya, ako'y napalunok, ang aking puso'y kumakabog sa kaba. Ano ang ibig mong sabihin, Lola? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngumiti ang matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang bulaklak na ito ay isang simbolo ng balanse. Sa tamang paggamit, ito'y magdadala ng kasaganaan. Ngunit kung ito'y gagamitin sa maling paraan, maaari itong magdulot ng sakuna. Nagtama ang aming mga mata ni Amihan. Pareho kaming natatakot sa posibilidad ng pagkakamali. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang determinasyon na alamin ang katotohanan at pangalagaan ng bulaklak. Ngunit paano namin aalagaan ito? Tanong ni Amihan, puno ng pag-aasam na matutunan ang tamang paraan. Ngumiti ang matanda at sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang maliit na libro. Basahin ninyo ito at matutunan ang mga lihim ng bulaklak. Maging maingat sa inyong mga desisyon, mga bata. Kinuha ko ang libro at sa bawat pahina ay naroon ang mga aral na tila isinulat para sa amin. Amihan, kailangan nating pag-aralan ito ng mabuti. Sabi ko, puno ng pag-asam. Ngunit habang binubuklat ko ang mga pahina, napansin ko ang isang kakaibang simbolo sa huling bahagi ng libro. Isang simbolo na tila nag-uudyok sa akin na magpatuloy sa paglalakbay. Amihan, tingnan mo ito, sabi ko, sabay turo sa simbolo. Nagtama ang aming mga mata, pareho kaming nagtataka sa kahulugan nito. Ano kaya ang misteryo sa likod ng simbolo? Tanong ni Amihan, puno ng pagtataka. Habang kami nag-iisip, biglang umihip muli ang hangin. At sa kanyang pagsama, narinig namin ang isang malalim na tinig mula sa kalikasan. Ang inyong paglalakbay ay hindi pa tapos. Maraming hiwaga ang naghihintay na inyong tuklasin. Kami natigilan, ang aming mga puso ay puno ng kaba at pag-asa. Ano kaya ang susunod na kabanata ng aming paglalakbay sa gubat? Sa likod ng misteryosong simbolo, anong hiwaga ang aming matutuklasan? Sa aming paglalakbay sa gubat, ako'y labis na nagugulat sa dami ng mga natutunan namin ni Lila. Ang init ng araw ay tila yakap ng kalikasan at ang masarap na hangin ay tila bulong ng mga punong nagsasabi ng kanilang mga kwento. Sa kabila ng mahahabang oras na ginugol namin sa pag-aalaga ng mga halaman, hindi namin namalayan na ang bawat pagod ay nagiging bahagi ng aming pag-unawa sa kalikasan. Isang umaga, habang kami ni Lila ay nagdidilig ng mga halaman, napansin namin na ang isa sa mga puno ay tila may kakaibang kislap. Ang mga dahon nito ay mas matingkad at ang mga bulaklak ay mas maraming kulay. Parang may buhay na lumalabas mula dito. Hindi namin maiwasan ang pagkamangha, kaya't lumapit kami upang tingnan ito ng mas maigi. Ano kaya ang mayroon sa punong ito? Tanong ni Lila, na tila may misteryo sa kanyang mga mata. Hindi ko rin alam, Lila, pero parang may kakaiba talaga, sagot ko habang hinahaplos ang mga dahon nito. Habang tinitingnan namin, bigla kong naramdaman ang tila malamig na hangin na dumaan sa amin. Kasabay nito, ang mga dahon ng puno ay biglang umindak na parang sumasayaw sa sinag ng araw. Sa gitna ng aming pagtataka, may narinig kaming banayad na boses na tila nagmumula sa puno. Salamat sa inyong pag-aalaga. Ako'y muling nabuhay. Nagkatinginan kami ni Lila, kapwa hindi makapaniwala sa aming narinig. Sino ka? Tanong ko, pilit hinahanap ang pinagmulan ng boses. Ako ang espiritu ng gubat. Matagal na akong natutulog, ngunit sa inyong malasakit ako'y nagising muli. Sa sandaling iyon, napagtanto namin na ang aming simpleng pag-aalaga sa mga halaman ay nagbigay buhay sa espiritu ng gubat.
ang aming munting gawain ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan, isang pagkilala sa kapangyarihan ng pagmamahal sa kalikasan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lila na tila hindi pa rin makapaniwala. Ang bawat halaman na inyong inalagaan ay bahagi ng aking kaluluwa. Sa bawat patak ng tubig at bawat haplos ng inyong mga kamay, ako'y unti-unting nabubuhay muli. Salamat sa inyong malasakit. Ang gubat ay muling magkakaroon ng sigla, tugon ng espiritu. Sa aming mga puso, naramdaman namin ang kasiyahan at katuparan. Ang simpleng gawain ng pag-aalaga ng mga halaman ay may mas malalim na epekto kaysa sa aming inaakala. Ngunit kasabay ng aming tuwa, may naramdaman akong kakaibang kaba. Ano ang mangyayari kapag ang espiritu ng gubat ay ganap ng nagising? May kailangan ba kaming gawin? Tanong ko, nag-aalangan, ngunit puno ng pag-aalala. Patuloy lamang kayong mag-alaga. Ngunit tandaan, ang gubat ay hindi palaging mapayapa. May mga panganib na maaring bumalik kapag ako'y ganap ng nagising. Kayo'y kailangan maging handa. Ang babala ng espiritu ay nagbigay sa amin ng bagong hamon. Alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa kabila ng aming pag-aalaga, may mga bagay pa kaming kailangan harapin sa hinaharap. Sa kabila ng aming takot, alam namin na hindi kami nag-iisa. Ang gubat ay naging bahagi na ng aming buhay at kami naging bahagi na ng gubat. Habang kami patuloy na nag-aalaga ng mga halaman, hindi maiwasang isipin kung ano ang mga panganib na maaaring bumalik. Ang gubat ay tila may sariling siklo at kami bahagi ng siklong iyon. Sa bawat araw na lumilipas, ang aming koneksyon sa gubat ay lalong tumitibay, ngunit ang misteryo nito ay lalong lumalalim. Isang hapon, habang kami naglalakad pa uwi, may narinig kaming kaluskos sa likuran ng mga punong kahoy. Ang tunog ay tila paunti-unti, ngunit may kakaibang bigat. Nagkatinginan kami ni Lila, kapwa alam na may kakaiba sa paligid. May nararamdaman ka bang iba? Tanong ni Lila na tila kinakabahan. Oo, parang may sumusunod sa atin, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Bigla, mula sa likuran ng mga puno, may lumitaw na anino. Hindi namin makilala kung ano ito, ngunit ang presensya nito ay tila malamig at nakakatakot. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pangangailangan na malaman kung ano ang anino sa likod ng mga punong iyon. Hindi tayo pwedeng umalis nang hindi natin alam kung ano ito, sabi ko kay Lila. Ngunit paano kung ito ang panganib na sinasabi ng espiritu? Tanong ni Lila na tila nag-aalangan. Sa kabila ng aming takot, alam namin na kailangan naming malaman ang katotohanan. Ang anino ay tila isang bahagi ng siklo ng gubat na kailangan naming harapin. Sa bawat hakbang na palapit sa anino, ang aming kaba ay lalo pang lumalalim. Sa dulo ng bahagi, habang kami papalapit sa anino, biglang nagbago ang hangin at ang paligid ay tila umikot. Kami napahinto at sa aming harapan, isang bagong daan ang nagbukas. Ngunit ang daan ay patungo sa isang lugar na hindi pa namin nakikita. Ano ang naghihintay sa amin sa bagong landas na ito? Kami hindi sigurado, ngunit alam namin na ang aming paglalakbay ay may bagong yugto na kailangan naming harapin. Sa kabila ng aming kaba, kami determinado na tuklasin ang misteryo ng gubat. Sa puntong iyon, alam namin na ang aming pakikipagsapalaran ay malayo pa sa wakas. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalim ang aming pagkakaibigan ni Lila habang patuloy kaming natututo at nag-aalaga ng mga halaman sa gubat. Ang aming mga kamay ay dumaan sa hirap at pagod, ngunit ang bawat butil ng pawis na pumapatak sa lupa ay nagbigay sa amin ng kakaibang kaligayahan. Sa kabila ng init at lamig, ng ulan at hangin, patuloy kaming nagtatanim at nag-aalaga sa mga munting halaman na unti-unti naming nakikita ang pag-usbong.
Isang araw, habang kami naglalakad papunta sa paborito naming bahagi ng gubat, napansin namin ang kakaibang anyo ng mga dahon sa mga punong kahoy. Ang dating malalabay at matitingkad na kulay berde ay tila ba namumutla. Napansin mo ba ito, Lila? Tanong ko habang masusing tinitingnan ang paligid. Oo, parang may kakaiba. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nangyayari. Sagot niya habang nangingilid ang kanyang mga mata sa takot. Ang gubat na dati ipuno ng sigla ay tila ba unti-unting nawawala ang kinang. Nagsimula kaming magtanong-tanong sa mga matatanda sa aming komunidad, ngunit wala ni isa sa kanila ang makapagbigay linaw sa biglaang pagbabago. Hanggang sa isang araw, habang kami nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno, may lumapit na matandang lalaki. Alam ko kung ano ang nangyayari, sabi niya sa amin. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at misteryo. Talaga po? Ano po ang nangyayari? Tanong ni Lila, puno ng pag-asa sa kanyang boses. Naaalala mo ba ang alamat ng mga bantay kalikasan? Tanong ng matanda. Sinasabi sa alamat na kapag ang gubat ay nasa panganib, ang mga bantay kalikasan ay magpaparamdam sa kanilang presensya at magbibigay babala. Akala ko'y isa lamang itong alamat, isang kwento na ikinukwento para magbigay aral sa mga kabataan. Ngunit sa mga oras na iyon, tila ba nagkaroon ito ng katotohanan. Ang aming mga mata ay nagkatinginan, puno ng pagdududa, ngunit may halong pag-asang baka ito nga ang sagot sa aming mga tanong. Ngunit paano natin malalaman kung sila nga? Tanong ko habang nakatingin sa matanda. Sa tuwing ang gubat ay nangangailangan ng tulong, magpapakita sila sa pamamagitan ng mga tanda. Ang mga palatandaang ito ay makikita sa mga halaman, sa hangin at sa tubig. Kailangan na ninyo lamang buksan ang inyong mga mata at puso. Sagot ng matanda bago siya umalis. Iniwan kaming nag-iisip. Sa mga sumunod na araw, mas lalo naming pinag-igihan ang pag-aalaga sa mga halaman. Sinubukan naming sundan ang mga palatandaan na maaaring magbigay ng sagot sa aming mga tanong. Habang patuloy kaming nagmamasid, napansin namin ang mga kakaibang bagay. Ang mga bulaklak na biglang bumuka kahit gabi na, ang mga dahon na tila ba kumikinang sa liwanag ng buwan, at ang hangin na may kakaibang lamig tuwing kami nag-uusap tungkol sa kalikasan. Isang gabi, nagpasya kaming magpalipas ng oras sa gubat. Nais naming makahanap ng kasagutan sa mga katanungan na bumabagabag sa aming isipan. Sa kalagitnaan ng katahimikan, habang kami ay nakaupo sa tabi ng isang lumang puno, biglang nagkaroon ng liwanag sa paligid. Ang mga dahon ay tila ba nagningning at ang hangin ay napuno ng musika na tila ba hinahagod ang aming mga damdamin. Nararamdaman mo ba ito, Lila? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Oo, parang may kakaibang presensya, sagot niya habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Sa gitna ng liwanag, may lumitaw na mga figura. Ang mga ito ay tila bahugis ng mga tao, ngunit gawa sa liwanag. Ang kanilang mga mata ay puno ng kabutihan at kapayapaan. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Ang mga bantay kalikasan ay nasa harapan namin, nagbibigay liwanag at pag-asa. Sila nga, bulong ni Lila, ang kanyang boses ay puno ng galak at pagkamangha. Ngunit bago pa kami makapagtanong o makausap ang mga figura, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagkaroon ng ingay sa paligid at ang liwanag ay tila ba naglaho sa isang iglap. Ang mga figura ay naglaho, iniwan kami sa dilim ng gabi. Anong nangyari? Tanong ni Lila, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Wala akong ideya, ngunit kailangan nating malaman kung ano ang ibig sabihin nito, sagot ko, habang ang aking puso ay puno ng kagustuhan na mas lalong alamin ang misteryo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig namin ang isang bulong mula sa hangin. Ang inyong paglalakbay ay magsisimula pa lamang.
Ang gubat ay may sekreto na kailangan ninyong tuklasin. Ang mga salitang iyon ay iniwan kaming puno ng katanungan. Ano ang sekreto ng gubat? At paano namin ito matutuklasan? Ang gabi ay naging mas malalim at ang aming paglalakbay ay tila ba nagsisimula pa lamang. Sa kalaliman ng gubat, habang ang araw ay unti-unting nagkukubli sa likod ng mga matatayog na puno, kami ni Lila ay patuloy na naglalakbay patungo sa aming paboritong tagpuan. Isang munting clearing na natuklasan namin noong una naming pagpasok sa gubat. Doon, ang mga sinag ng araw ay tila hinahabi ang kanilang daan sa mga sanga, nagbibigay ng liwanag sa mga halaman na matagal na naming inaalagaan. Ang mga dahon ng iba't ibang uri ng halaman ay tila mga esmeralda, kumikinang sa bawat galaw ng hangin. Lila, tingnan mo ang mga bulaklak ng ginseng na itinanim natin noong nakaraang buwan. Sabi ko, habang itinuturo ang mga bungkos ng bulaklak na ngayoy makulay na namumulaklak. Hindi maiwasang mapangiti si Lila. Ang nangiti niyang tila liwanag na nagbibigay inspirasyon sa akin na patuloy na mag-alaga ng mga halaman. Ang ganda nila, Rico. Parang hindi ko maiwasang isipin na bawat butil ng lupa, bawat patak ng ulan ay may bahagi sa kanilang pag-usbong. Sagot ni Lila habang hinagod ng kanyang mga daliri ang malalambot na talulot ng bulaklak. Sa bawat araw na nagdaraan, lalo naming nauunawaan ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kalikasan. Natutunan namin mula sa aming mga magulang at guro ang tungkol sa halaga ng bawat halaman, puno at hayop sa ecosystem. Ang gubat na ito ay naging aming tahahan. Dito kami natututo ng maraming bagay tungkol sa buhay, pagkakaibigan at responsibilidad. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. Parang may bumabagabag sa akin, isang hindi maipaliwanag na kaba. Tumingin ako kay Lila. Siya ay abala sa pag-aayos ng mga halaman, hindi alintana ang paligid. Lila, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ko, sinisikap na ipaliwanag ang aking nararamdaman. Ano yon, Rico? Sagot niya, ang mga mata ay nakatuon pa rin sa mga halaman. Hindi ko alam, parang may kakaibang enerhiya sa hangin ngayon. Sagot ko, sinisikap na ipaliwanag ang hindi maipaliwanag. Bumalik kami sa pagtatrabaho, ngunit hindi mawala sa isipan ko ang pakiramdam na iyon. Maya-maya pa, bigla kong narinig ang isang malakas na kaluskos mula sa likuran namin. Nagulat kami ni Lila at dali-dali kaming tumayo, nagmasid sa paligid. Rico, ano iyon? Tanong ni Lila, may bakas ng takot sa kanyang tinig. Di ko alam, Lila, pero dapat tayong mag-ingat. Sagot ko, ang mga mata ay nakatuon sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Marahan kaming lumakad palapit sa pinanggalingan ng kaluskos. Ang mga puso namin ay kabadong-kabado. Sa bawat hakbang na ginagawa namin, ang mga damo ay tila nagbubulong ng mga lihim. Ang hangin ay tila may dalang mensahe. Pagdating namin sa dulo ng clearing, nakita namin ang isang maliit na hayop. Isang usa na tila natutuliro. Ang mga mata nito ay puno ng takot at ang katawan nito ay nanginginig. Agad kaming lumapit upang tingnan kung ano ang nangyari. Rico, mukhang nasugatan siya, sabi ni Lila. Ang mga mata ay puno ng awa para sa kawawang usa. Agad kaming nagdesisyon na tulungan ito. Ginamit namin ang aming mga natutunan mula sa pag-aalaga ng mga halaman upang gamutin ang sugat ng usa. Habang abala kami sa pag-aalaga sa kanya, biglang may naramdaman na naman akong kakaiba. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa aming mga katawan, tila isang babala. Lila, may mali talaga, parang may paparating, sabi ko, ang boses ko ay puno ng pag-aalala. Pero ano kaya iyon, Rico? Dapat ba tayong umalis na? Tanong ni Lila, ang mga mata ay nag-aalala. Bago pa man kami makapagdesisyon, biglang may narinig kaming mga yabag. Mabilis at mabigat, palapit sa aming kinaroroonan. Ang aming mga puso ay tila tumigil sa pagtibok.
Nasa gitna kami ng gubat, walang ibang tao maliban sa amin. Nagtinginan kami ni Lila, alam naming kailangan naming kumilos. Ngunit bago pa man kami makagalaw, isang malaking nilalang ang lumabas mula sa mga puno, isang tao. Ngunit hindi basta-bastang tao, siya ay isang mangangaso. May hawak na baril at mukhang galit na galit. Anong ginagawa ninyo dito? Sigaw niya, ang boses ay puno ng galit. Hindi kami makapagsalita. Parang ang mga bibig namin ay naipit ng takot. Alam naming nasa panganib kami at kailangang gumawa ng desisyon. Ngunit sa likod ng aming isipan, isang tanong ang bumabagabag. Ano ang gagawin namin ngayon? Ang gabi ay unti-unting bumabalot sa gubat at ang mga bituin ay nagsimulang magpakita. Ngunit sa kabila ng kanilang liwanag, kami ni Lila ay nasa gitna ng isang sitwasyon na hindi namin alam kung paano haharapin. Ang aming mga puso ay puno ng takot, ngunit ang aming determinasyon ay hindi matitinag. Alam naming kailangan naming protektahan ang aming tahanan, ang gubat na ito. Ngunit paano? Sa mga nakalipas na buwan, naging bahagi na ng aming araw-araw na pamumuhay ang paglalakbay sa gubat upang alagaan ang mga halaman. Naging mas malapit kami ng aking kaibigang si Lila, hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kalikasan. Sa bawat pag-usbong ng bagong dahon o pamumulaklak ng mga bulaklak, tila ba may bagong kahulugan ang bawat araw namin. Isang umaga, nagpasya kaming magdala ng ilang kagamitan para mas maayos naming mapangalagaan ang mga halaman. Naramdaman namin na talagang lumalago na ang aming munting hardin sa gitna ng gubat. Habang naglalakad kami, napansin kong tila may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga ibon na dati ay nag-aawitan sa umaga ay parang naglaho. Lila, napansin mo ba? Parang tahimik ang gubat ngayon, sabi ko habang sinisipat ang paligid. Oo nga, pero baka dahil lang ito sa pagbabago ng panahon. Sagot niya, bagamat may bakas ng pag-aalala sa kanyang tinig. Nang makarating kami sa aming hardin, agad naming sinimulan ang gawain. Habang nagbubungkal ako ng lupa, bigla kong napansin ang isang bagay na kumikinang mula sa ilalim. Tinawag ko si Lila para ipakita ito. Tingnan mo ito, Lila. Parang may nakabaon na hindi karaniwang bato. Wika ko habang hinuhukay ito. Nagpatuloy kami sa paghuhukay hanggang sa tuluyan naming nahukay ang bagay na iyon. Isa pala itong maliit na kahon na gawa sa metal. Mukhang luma na ito at may mga ukit na simbolo sa ibabaw. Wow, ano kaya ito? Tanong ni Lila habang maingat na pinupunasan ng alikabok mula sa kahon. Habang tinititigan ko ang kahon, may naramdaman akong kakaibang init na nagmumula rito. Para bang may buhay ang kahon at gusto nitong magpahayag ng isang lihim. Binuksan namin ito at nakita ang isang lumang sulat at isang maliit na kristal. Nakakakilabot naman ito, sabi ni Lila, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Binasa namin ang sulat na isinulat sa maganda ngunit lumang estilo ng pagsusulat. Nakasaad dito ang tungkol sa isang sinaunang pangkat ng mga tagapag-alaga ng gubat na itinalaga upang protektahan ang kalikasan. Ang kristal daw ay may kakayahang makipag-ugnayan sa mga elemento ng kalikasan at ito ay ipinagkatiwala lamang sa mga taong may malinis na hangarin. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ko habang pinagmamasdan ng kristal na tila kumikislap sa liwanag ng araw. Hindi ko alam, pero parang may ibig sabihin ito sa atin, sagot ni Lila, halatang nag-iisip. Mula sa araw na iyon, napansin naming may mga pagbabago sa gubat. Ang mga halaman na inalagaan namin ay tila lumalago ng mas mabilis at mas malusog. Ang mga ibon ay bumalik at muling nag-aawitan at parang mas buhay ang paligid. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Lila sa ilalim ng mga bituin, napag-usapan namin ang mga kakaibang nangyayari. Pareho naming nararamdaman na may koneksyon kami sa gubat na higit pa sa simpleng pag-aalaga ng halaman. Sa tingin mo,
tayo ang tinutukoy sa sulat? Tanong ni Lila na tila may halong kaba at pananabik. Kung tayo nga, ano kaya ang dapat nating gawin? Sagot ko habang iniisip ang maaaring responsibilidad na nakaatang sa amin. Ngunit bago pa man namin mahanap ang kasagutan, isang malamig na hangin ang biglang umihip sa paligid. Kasunod nito, isang kakaibang liwanag ang lumitaw mula sa gubat patungo sa direksyon kung saan namin natagpuan ang kahon. Napatayo kami ni Lila, hindi makapaniwala sa aming nasasaksihan. Ang liwanag ay tila nag-aanyaya, parang may hinihiling na sundan namin ito. Parang gusto tayong dalhin ng liwanag sa isang lugar, sabi ni Lila, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha. Nagkatinginan kami at sa isang iglap, nagkaisa kami sa aming magiging hakbang. Mabilis naming kinuha ang aming mga gamit at nagsimulang sundan ang liwanag. Habang papalapit kami sa pinagmumulan nito, mas lalong tumitingkad ang liwanag at tila nararamdaman kong may isang bagay na mahalaga ang naghihintay sa dulo nito. Ngunit sa kabila ng pananabik, isang tanong ang bumabagabag sa aking isipan. Ano nga kaya ang lihim na nakatago sa gubat na ito? At handa na ba kaming harapin ang anumang nakalaan para sa amin? Ako si Lila at kasama ko si Miko, ang matalik kong kaibigan. Sa aming murang edad, natutunan naming mahalin ang gubat na matagal nang inaalagaan ng aming mga ninuno. Sa bawat hakbang namin sa makapal na damo, dama namin ang buhay na umaaligid sa amin. Mga ibon, mga puno, at ang simoy ng hangin na tila may daladalang kwento ng mga nakaraan. Noong unang panahon, sabi ni Miko habang naglalakad kami sa likas na landas, sinasabing may lihim na nakatago sa gitna ng gubat na ito. Lihim na magbibigay ng kakayahan sa sino mang makahanap nito na makapag-alaga ng kalikasan sa mas kakaibang paraan. Nagkibit balikat ako, ngunit may bahagi ng aking kalooban na naiintriga. Baka parte lang iyon ng alamat, Miko. Pero kung totoo man, ano kaya ang magiging mukha ng lihim na iyon? Habang lumalalim kami sa gubat, napansin namin na ang mga halaman ay tila kumikinang sa liwanag ng araw. Ang mga dahon ay naglalabas ng mga kulay na hindi karaniwang nakikita, berde na may halong asul at dilaw. Para bang may sariling sining ang kalikasan na ngayoy ipinapakita sa amin. Dahil sa aming pagkahumaling, hindi namin namalayang palalim ng palalim ang aming nilalakaran. Hanggang sa narating namin ang isang lugar na tila hindi pa namin napupuntahan kahit kailan. Isang maliit na clearing na papalibutan ng mga puno na ang taas ay parang abot langit. Sa gitna may isang mahiwagang halaman, isang uri na hindi pa namin nakikita. Ang mga bulaklak nito ay parang gawa sa kristal, bawat petalo ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Lumapit si Miko at agad niyang hinawakan ang isa sa mga bulaklak. Biglang kumalat ang liwanag mula sa kanyang kamay patungo sa halaman at sa isang kisap mata ang buong paligid ay nagbago. Ang mga puno ay tila nagkaroon ng sariling musika at ang hangin ay nagdala ng kakaibang tunog parang awit ng mga diwata. Lila, tingnan mo ito, sigaw ni Miko na puno ng pagkamangha. Para bang ang halaman na ito ay may sariling buhay na nag-uugnay sa buong gubat. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkamangha. Ang halaman na ito ang maaaring lihim na sinasabi ng mga alamat. Ang kakayahan nito ay hindi lamang simpleng biyaya. Ito ay isang makapangyarihang tagapagligtas ng kalikasan. Ngunit sa likod ng aming saya, may naramdaman akong kakaiba, isang presensya na tila nagmamatyag. Biglang bumalik ang hangin sa dati nitong ritmo at ang liwanag ay muling bumalik sa normal. Muli akong tumingin kay Miko at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pag-aalala. Miko, sa tingin mo ba may nakakita sa atin? Tanong ko nang may kaba, tumango siya. Maaari, Lila, pero sino kaya? At bakit? Bago pa man kami makapag-usap pa,
Isang matandang babae ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan ng mga siglo. Hindi siya ordinaryo, parang siya ay bahagi ng gubat mismo. "Huwag kayong matakot," sabi niya sa amin habang lumalapit. "Ako si Amara at ako ang tagapagbantay ng lihim ng gubat. Matagal ko nang hinihintay ang araw na may mga kabataan na makakatuklas nito." Napatitig kami sa kanya, puno ng pagkamangha. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong ni Miko. Ngumiti si Amara at sa kanyang ngiti ay may kapayapaan. "Kayo ang napili ng gubat upang maging mga tagapag-alaga nito. Ang inyong pagmamahal at malasakit sa kalikasan ang siyang nagbigay buhay muli sa halaman na ito. Pero may kaakibat na responsibilidad ang kaalaman." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa kabila ng aming pagkatuklas, kailangan naming pangalagaan ang gubat sa mas malalim na paraan. Ngunit ang tanong ay, paano? "May mga darating na pagsubok," patuloy ni Amara, "at kayo ang magiging susi upang malampasan ang mga ito. Ngunit may mga puwersang magtatangkang sirain ang gubat. Kailangan niyong maghanda." Nagkatinginan kami ni Miko, puno ng pag-aalala. Ang aming simpleng paglalakbay ay nauwi sa isang misyon na mas malaki kaysa sa aming inaakala. Ngunit sa likod ng kaba, alam kong may bahagi sa akin na handang harapin ang anumang hamon para sa kalikasan. Habang unti-unting nananahimik ang paligid, iniwan kami ni Amara na puno ng tanong at pag-aalala. Ano ang mga pagsubok na iyon? Sino ang mga puwersang magtatangkang sirain ang gubat? At paano namin magagampanan ang aming bagong responsibilidad? Sa aming pag-uwi, hindi namin maiwasang mag-isip kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Ang aming bagong kaalaman ay nagbigay sa amin ng lakas, ngunit kasabay nito ay ang takot sa hindi pa namin nakikita. Habang tinatanaw namin ang gubat, alam namin ni Miko na ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking kwento. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. At sa likod ng bawat dahon, bawat bulaklak, ay may mga lihim na naghihintay na matuklasan. Sa gitna ng aming paglalakbay sa gubat, habang ang mga dahon ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila umaagos sa hangin. Ako, si Aira, at ang aking kaibigan na si Lino ay natutunan na ang halaga ng pag-aalaga sa kalikasan sa aming mga naunang paglalakbay. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, mas lumalalim ang aming pagkakaunawaan sa buhay ng mga halaman at sa kahalagahan ng pangangalaga sa kanila. "Parang may kakaiba dito, Aira," sabi ni Lino habang tinitingnan ang paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa mga dahon ng isang matandang puno. "Sang-ayon ako, Lino," tugon ko habang tinutunton ang isang landas na tila hindi pa dati nadaraanan. Parang may lihim na tinatago ang gubat na ito. Sa aming pag-usad, napansin namin ang isang maliit na bukal na hindi pa namin nakikita noon. Ang tubig nito ay parang kristal na tila sumasalamin sa kalangitan. Naisip namin na ito marahil ang pinagmumulan ng buhay para sa mga halaman sa paligid. Ang mga ugat ng mga puno ay parang mga daliring umaabot upang makainom mula sa likas na yaman ng lupa. Sa bukal na ito, ang mga ibon ay nagtitipon, nagkakantahan at tila nagdiriwang. Ang kanilang awit ay naging musika sa aming pandinig, isang paalala ng pagkakaisa sa kalikasan. Habang nagmamasid kami, napansin ni Lino ang isang kakaibang halaman sa tabi ng bukal. Ito ay may malalaking dahon na kumikinang sa ilalim ng araw na tila may sariling liwanag. "Aira, tingnan mo ito," sabi niya, puno ng pag-usisa. "Hindi ko pa nakikita ang ganitong halaman." Lumapit kami sa halaman at napansin ang kakaibang ugat nito na tila kumakapit sa lupa na parang may buhay.
Ang mga ugat ay tila may sinasabi, isang mensahe na hindi namin maipaliwanag. Bigla, narinig namin ang isang bulong, isang tinig na tila galing sa hangin. Alagaan niyo ako at bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, sabi ng tinig. Nagkatinginan kami ni Lino, kapwa naguguluhan ngunit nabighani. Ano ang ibig sabihin ng tinig? Paano kami bibigyan ng kapangyarihan ng isang halaman? Sa kabila ng aming mga tanong, naramdaman namin ang isang kakaibang pagkahumaling sa halaman. May kakaibang enerhiya na umikot sa paligid namin na tila isang puwersa na nag-uudyok sa amin na pangalagaan ito. Napagpasyahan namin ni Lino na alagaan ang halaman. Araw-araw, bumabalik kami sa bukal upang diligan ito, alisin ang mga tuyong dahon at tiyakin na ito ay mamumulaklak ng masagana. Habang ginagawa namin ito, napansin namin na ang halaman ay lumalago ng mabilis. Ang mga dahon nito ay lalo pang kumikinang. Isang umaga, habang kami ay nagmamasid sa halaman, biglang naramdaman namin ang kakaibang pagyanig sa lupa. Ang paligid ay tila kumikilos at ang mga puno ay tila bumubulong sa isa't isa. Ano ito, Lino? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Baka ito ang sinasabi ng halaman, sagot ni Lino. Siguro ito na ang kapangyarihan na sinasabi. Habang kami ay nag-uusap, biglang sumiklab ang liwanag mula sa halaman at kami ay tinakpan ng isang maliwanag na sinag. Sa loob ng sinag, nakita namin ang imahe ng gubat na tila may sariling buhay. Ang mga puno ay nagsasayaw, ang mga bulaklak ay isang orkestra ng kulay, at ang mga ibon ay nag-aawitan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita namin ang isang daan, isang landas na tila nag-aanyaya sa amin na tahakin. Aira, dapat nating sundan ang landas na ito, sabi ni Lino, puno ng determinasyon. Baka ito ang susi sa lihim ng gubat. Habang kami ay naglalakad sa makapangyarihang liwanag, naramdaman namin ang pag-asa at takot. Ano ang matatagpuan namin sa dulo ng landas? Ano ang lihim na tinatago ng gubat? Ngunit sa kabila ng aming takot, alam namin na ito ang tamang hakbang. Ang gubat ay may sinasabi at kami ay handang makinig. Kasama ang liwanag ng halaman, kami ay nagpatuloy, puno ng pag-asa at pagtitiwala sa kapangyarihan ng kalikasan. Sa dulo ng landas, bigla kaming huminto. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang aming mga puso ay tumitibok ng malakas. Sa likod ng isang malaking puno, nakita namin ang isang lihim na hardin, puno ng mga halaman na hindi pa namin nakikita. Ang kanilang mga bulaklak ay kasingkinang ng mga bituin at ang kanilang mga dahon ay tila may sariling musika. Ngunit ang aming pagkamangha ay biglang naputol nang marinig namin ang isang tinig mas malakas kaysa sa dati. Handa na ba kayo sa kapangyarihan ng kalikasan? Tanong ng tinig, puno ng misteryo at pag-asa. Napatingin kami ni Lino sa isa't isa at sa sandaling iyon, alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang gubat ay may mga lihim na kailangan pa naming tuklasin at kami ay handang harapin ang anumang paghamon na darating. Ano ang susunod na mangyayari? Ang aming puso ay puno ng pag-asa at takot, ngunit alam namin na kami ay nasa tamang landas. Ang kapangyarihan ng kalikasan ay nasa aming harapan at kami ay handang yakapin ito. Sa ilalim ng liwanag ng halaman, kami ay nagpatuloy, puno ng determinasyon at inspirasyon. Sa paglipas ng mga buwan, naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay ang pagbisita sa gubat. Ang aking kaibigan na si Maya at ako ay natutong mahalin ang bawat sulok nito, mula sa mga matatayog na puno hanggang sa mga makukulay na bulaklak na tila mga bituin sa ilalim ng araw. Ang aming misyon ay simple ngunit mahalaga. Ang mag-alaga ng mga halaman at magligtas ng mga bahagi ng gubat na unti-unting nasisira dahil sa kapabayaan ng tao. Isang umaga, habang kami ay naglalakad papasok sa gubat, napansin namin ang kakaibang katahimikan. Walang mga ibon na nag-aawitan
at ang simoy ng hangin ay tila may daladalang babala. Si Maya, na palaging mas mapanlikha sa pag-iisip, ay nagsabi, parang may mali. Nararamdaman mo ba? Tumango ako, pilit na iniintindi ang aming paligid. Sa tuwing kami ay pumupunta rito, palagi kong nadarama ang buhay. Ang bawat paghinga ng gubat ay tila kasabay ng sa amin. Ngunit ngayon, tila nagbago ang lahat. Habang patuloy kaming naglalakad, naramdaman ko ang bigat ng hangin na parang may mga matang nagmamasid. Bigla kong narinig ang malakas na tunog ng mga chainsaw sa di kalayuan. Mabilis ang tibok ng puso ko. Nakatingin kami ni Maya sa isa't isa, parehong nababahala. Mabilis, kailangan nating tingnan kung ano ang nangyayari. Ang sabi ko, sabay hila sa kanya patungo sa direksyon ng tunog. Habang kami ay papalapit, nakita namin ang isang grupo ng mga tao na abala sa pagpuputol ng mga puno. Ang mga matatayog na puno na dati naming binabantayan ay mabilis na bumabagsak, isa-isa. Sa bawat pagbagsak ng puno, parang may bahagi ng aming kaluluwa ang napapatid. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin. Ramdam ko ang galit at lungkot na nag-uumpugang damdamin sa loob ko. Si Maya, na laging may tapang na harapin ang anumang hamon, ay nagdesisyong makipag-usap sa mga tao. Bakit ninyo ito ginagawa? Tanong ni Maya, puno ng determinasyon sa kanyang tinig. Ang leader ng grupo, isang lalaking may matigas na mukha, ay tumingin sa amin. Ito'y para sa bagong proyekto ng pamahalaan. Kailangan nating palawakin ang daan patungo sa bayan. Wala kayong magagawa rito. Sa kanyang sinabi, nagulat kami ni Maya. Alam naming may proyekto ang pamahalaan, pero hindi namin inasahan na gubat na ito ang magiging biktima. Ang gubat na aming pinag-aralan, ang gubat na aming minahal ay unti-unting nawawala sa aming harapan. Hindi ito tama. May mga paraan para magawa ang proyekto nang hindi sinisira ang kalikasan. Sagot ni Maya, puno ng pag-asa na makumbinsi ang leader. Ngunit tila ba bingi ang lalaki sa kanyang mga pakiusap. Ang tunog ng chainsaw ay patuloy, ang ingay nito'y parang pagputol sa aming mga pangarap. Habang kami ay nakatayo doon, naramdaman ko ang pagkapahiya at kawalan ng magawa. Sa kabila ng aming pagsisikap na alagaan ang gubat, tila hindi sapat ang aming lakas upang ipaglaban ito. Maya, kailangan nating gumawa ng plano. Hindi tayo pwedeng sumuko. Sabi ko, pilit na hinahanap ang pag-asa sa sitwasyon. Tumango siya, ngunit ang lungkot sa kanyang mga mata ay kitang-kita. Alam naming kailangan naming makahanap ng paraan upang maprotektahan ang natitira pang bahagi ng gubat. Nagsimula kaming mag-isip ng mga hakbang na maaari naming gawin, mula sa paglikha ng petisyon hanggang sa paghingi ng tulong sa mga lokal na organisasyon. Ngunit habang kami ay nag-uusap, nagulat kami nang may lumapit sa amin na isang matanda. Alam ko ang gubat na ito. Maraming taon ko nang pinagmamasdan ng mga pagbabagong nangyayari, sabi ng matanda na tila may daladalang lihim. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-unawa at kaalaman na hindi namin matutumbasan. Siya'y tila bahagi ng gubat, bahagi ng kwento na pilit naming sinusubukang ipaglaban. Bakit kayo nandito? Tanong ko, sabik na malaman ang kanyang kwento. Ngunit bago siya sumagot, narinig namin muli ang malakas na tunog ng chainsaw. Ngunit ngayon, may halong tunog ng pagbagsak ng lupa. Ang lupa sa paligid ay gumalaw at kami napaatras. Nagkatinginan kami ni Maya at sa aming mga matay parehong tanong ang sumisigaw. Ano ang mangyayari sa gubat na ito? Sa likod ng matandang nakatayo sa aming harapan, tila may misteryo na naghihintay na matuklasan. Ang aming laban ay hindi pa tapos, ngunit ang tanong ay, paano namin ito maisasalba kung ang gubat mismo ay tila may lihim na sa amin ay di pa ipinapakita? Noong araw na iyon, mas maliwanag ang sikat ng araw kaysa dati. Naramdaman ko ang init ng araw
na tila isang mainit na yakap habang naglalakad kami ni Lila patungo sa paborito naming bahagi ng gubat. Ang lugar na iyon ay puno ng makukulay na bulaklak at mga punong nagbibigay lilim, kung saan kami madalas magtago tuwing kami naglalaro. Alam mo, Nilo, sabi ni Lila habang inaayos ang sombrero niyang gawa sa dahon. Parang may kakaiba sa gubat ngayon. Parang mas buhay ito, hindi ba? Tumango ako, iniisip kung ano nga kaya ang nagbago. Mula nang simulan namin ni Lila ang pangangalaga sa mga halaman dito, tila mas naging mabunga ang gubat. Ang mga halamang itinanim namin ay lumago ng mas mabilis at ang mga punong dati walang bunga ay ngayon nakabibigay na ng masasarap na prutas. Habang nangingilid kami sa isang makitid na daanan, napansin kong may kakaibang tunog na nagmumula sa bandang likod ng mga puno. Narinig mo ba yon? Tanong ko kay Lila. Oo, parang may nag-uusap, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Tara, silipin natin. Dahan-dahan kaming gumapang sa likod ng mga puno. Ingat na hindi makalikha ng ingay. Pinigilan ko ang aking hininga habang papalapit kami sa pinanggagalingan ng tunog. Sa aming pag-usisa, nakita namin ang dalawang tao na tila may ginagawang kakaibang ritual sa gitna ng isang clearing. Sila'y nakasuot ng mga balabal na gawa sa mga dahon at kahoy at may hawak na mga bagay na hindi ko mawari. Ang kanilang mga kilos ay tila nag-uutos sa mga halaman na gumalaw at sa aking pagtataka, ang mga halaman ay sumusunod sa kanilang utos. Anong nangyayari? Bulong ni Lila sa akin, halatang naguguluhan din sa nasasaksihan. Hindi ko rin alam ang isasagot. Ang tanging alam ko lang ay tila may malalim na koneksyon ang dalawang estrangherong ito sa gubat. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ko ring parang bahagi rin ako ng kanilang ginagawa. Sa aming panonood, bigla akong naramdaman ang pagkabigat ng hangin sa paligid. Ang mga puno ay tila nabuhay at ang mga ugat ay nagsimulang gumapang palapit sa kinaroroonan ng dalawang tao. Isa-isang bumangon ang mga halaman at sa bawat paggalaw nito'y tila may ibinubulong silang lihim. Nilo, tingnan mo, bulalas ni Lila habang itinuturo ang mga halaman na tila nagliliwanag. Ang mga ito'y naglalabas ng liwanag na parang sinag ng buwan, animoy nagbibigay ng bagong buhay sa gubat. Sa gitna ng liwanag, nakita ko ang dalawang estranghero na nagsimulang maglakad palapit sa amin. Ang kanilang mga matay tila puno ng kabatiran na para bang batid nilang nandito kami mula pa kanina. Huwag kayong matakot, sabi ng isa sa kanila. Ang boses ay malumanay at puno ng kapayapaan. Kami mga tagapag-alaga ng gubat at nakita namin ang inyong ginagawa. Ang inyong malasakit sa mga halaman ay nagbigay buhay muli sa lugar na ito. Nagtaka ako sa kanilang sinasabi. Mga tagapag-alaga, anong ibig ninyong sabihin? Matagal nang natutulog ang kapangyarihan ng gubat na ito, paliwanag ng isa. Ngunit sa inyong mga kamay, muling nagising ang kalikasan. Kayo'y may mahalagang papel na ginagampanan dito. Naramdaman ko ang galak sa aking puso. Hindi ko inaasahan na ang maliit naming ginagawa ni Lila ay may malaking epekto pala sa gubat. Ngunit kasabay ng tuwa ay ang pag-usisa sa ilan pang mga tanong. Bakit ngayon lang ito nangyari? Tanong ko, puno ng pagkamangha. Bawat gubat ay may kanya-kanyang oras ng muling pagbangon, sagot ng tagapag-alaga. At oras na para malaman ninyo ang lihim ng gubat na ito. Sa likod ng kanilang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang gubat na ito ay tila may mahigpit na koneksyon sa aming dalawa ni Lila at sa aming mga desisyon ay nakasalalay ang kinabukasan ng kalikasan. Ngunit bago pa man kami makapagtanong muli, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naramdaman ko ang malamig na simoy na tila nagpapahiwatig ng panganib. Ang liwanag na nagmumula sa mga halaman ay biglang nawala at ang mga tagapag-alaga ay naglaho sa isang iglap.
Nilo, anong nangyayari? Tanong ni Lila. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam ang isasagot. Sa kabila ng mga nangyari, malinaw na may mas malalim na misteryo ang gubat na ito na kailangan naming tuklasin. At sa aming kalooban, alam naming hindi magiging madali ang susunod na kabanata ng aming paglalakbay. Sa likod ng kagubatan, isang anino ang dumating, nagmamasid, at tila may ibang plano na hindi pa namin nalalaman. Ano kaya ang susunod na mangyayari?